Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Panibagong umaga sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon upang saksihan ang kwento sa buhay ni Tony. Sa loob ng isang silid ng pagamutan, sa loob ng isang pambansang bilangguan sa Muntinlupa, dito natin makikita si Tony. Isang batang bilanggo na kasalukuyang nagpapagamot sa kaniyang mga sugat. Oh, Iho, gising ka na pala. Kamusta nang pakiramdam mo? Maayos lang naman po. Ako pala si Tony. Dito rin natin makikilala ang kapwa bilanggo ni Tony. Ako naman pala si Erman. Si Mang Erman. 45 taong gulang, isang propesor at manunulat na nakulong dahil sa pagsusunog ng mga aklat na naglalaman ng maling impormasyon. At si Bok, na labas-masok sa kulungan. Doming. Si Doming, na 30 taong gulang na nakulong dahil sa pagbaril sa kalaguyo ng kanyang asawa. Ano ba ang nangyari sa iyo, Iho? At bakit ka nasaksak? Nakulong po kasi ako dahil sa pagnanakaw kasama ang aking mga barkada. Tumakas sila sa Celia kagabi at pinilit nila akong sumama. Tony, halika na. Tumakas na tayo. Sa takot, hindi ako sumama. Ayaw ko! Paano kung mahuli ulit tayo? Pwes, para sa mga duwag na kagaya mo. Nasaksak si Tony sa bilangguan matapos tumanggi na sumama sa pagtakas at idinala sa ospital kasama si Hernan, Doming at Bok. Ganoon ba? Talagang ang hirap na ngayon maghanap ng tunay na makasahan. Mag-ingat ka sa mga makakasama mo sa susunod, ha? Opo. Kayo po ba? Ba't po kayo narito? Nakulong ako dahil sa isang insidente. Nabaril ko ang kalaguyo ng aking misis. Ako, labas-pasok na ako dito sa kulungan. Ako, isa akong profesor at manunulat. Nakulong ako dahil mas pinili kong sunugin ang mga aklat na may maling impormasyon. Sa kasamaang palad, inoperahan ako dahil sa kalmaranas. Sa ospital, nakilala nila ang isa't isa at nagkaroon ng usapan. Kayo po ba iyon? Nababasa ko po ang inyong mga akda. Isa po ko ng tagahanga at ng mga naisulat niyo. Salamat, Tony. Hindi ko inaasahan na may nakakabasa dito ng aking mga aktang isinulat. At dahil ito ay iyong nabasa, sigurado akong matalino kang bata. At sino naman yung mga kasama mong nakakulong, Tony? Kasama ka ba sa gang nila? Oo noon, pero ngayon, hindi na. Nang dahil sa gang at barkada na yan, nasira ang buhay ko. Ang sayang, Tony. Ano sana ang inaaral mo ngayon kung hindi ka nakulong? Elementarya lamang ang aking natapos. Pero sa kabutihang palad, naging valedictorian ako. Na-impress si Herman sa talino ni Tony, ngunit nalaman niyang hanggang elementarya lamang ang natapos nito. Ang talino mo naman, pero bakit elementarya lang ang natapos mo? Ibinahagi ni Tony ang kanyang mga karanasan, kabilang ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang, pagkamatay ng kanyang kapatid, at pagkasakit ng kanyang ina na nagdulot sa kanya ng pangangailangan na magnakaw at sinisi ang kanyang ama. Nagtrabaho ako, ngunit kulang pa rin ang mga kinikita ko para sa kanila. At nung nakilala ko ang aking mga barkada, natutunan kong magnakaw. Namatay ang aking kapatid at hindi ko malaman ang kondisyon ng aking ina dahil nakakulong ako. Hindi sana mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil sa aking ama. Tony, hindi tama iyan. Kahit anong mangyari at anong gawin mo, ama mo pa rin siya. Matalino kang bata, Tony. Kaya pagsisikapin naman niya ito ay magpakatapos ng pag-aaral. Susubukan kong kausapin si Padre Alba para ito ay matulungan. Talaga po ba? Maraming salamat po sa inyo.
Dinalaw ni Mang Luis, ama ni Tony, ang kaniyang anak sa bilangguan, matapos ang halos 5 buwang paghahanap. Tony, anak! Bakit ka nandito? Anak, anong nangyari sa iyo? Tony, sumagot ka naman. Matagal kitang hinanap. Di mo buwan kung sinuong ang lahat para lang mahanap ka. At nung aking nalamang nakakulong ka, agad akong humingi ng tulong sa senador upang mabigyan ka ng parol. Huwag kang lumapit sa akin at huwag mo kong hahawakan. Patawarin mo ako. Hindi kita kayang patawarin kasi nang dahil sa'yo, hindi ko na malaman kung patay na o buhay pa si nanay. Ikaw ang nagdulot ng kanyang kasawian. Nasa mabuting kalagayan ng iyong nanay, anak. Buhay siya, Tony! Buhay siya! Nagkausap at nagkaayos na kami ng iyong nanay. At pinatawad niya na ako. Kaya naman, patawarin mo rin ako, Tony. Naipag-ayos din si Mang Luis sa kanyang asawa na inikala niyang patay na dahil sa sakit, ngunit gumaling na pala. Bakit ka na naman nandito? Mahal ko si inay at kung siya naawa sa'yo, pwes ako hindi. Mahirap ang buhay. Ngunit tandaan mo na huwag isara ang iyong puso. Madali lang sabihin na lumimot at magpatawad. Pero, aray! Miss! Ang pag-ibig mo ay sadyang di Sariwa pa ang sugat mo, Tony. Huwag ka munang kumilos at magsalita ng malakas. Salamat, Esther, Miss Reyes. Magkakilala pala kayo ni Miss Reyes. Kagaya mo, mabuti at masipag ang babaeng yan. Nagkita kami ng tatay mo at nakiusap siyang Na naman? Nanatiling masama ang loob ni Tony sa kanyang ama kahit tinulungan siya nito. Ngunit matapos ang mga parangal ng kanyang mga kasamahan tungkol sa kahalagahan ng isang ama, napatawad niya ito. Patawarin mo ko, Itay. Wala kang dapat ipagpatawad, anak.